Mainyo ang biyaya, kaluwalhatian, ang walang hanggang karunungan, pasasalamat, pagpupugay, at kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panalangin sa Diyos Ama. Nagtipon-tipon tayo ngayon sa panalangin sa Diyos Ama upang papurihan ang mahal na Birheng Remedios, ang patrona ng ating parokya. Mapagmahal na Ama, sa pamamagitan ng iyong walang hanggang karunungan at pag-ibig, pinili mo si Maria ng Nazaret upang maging ina ng iyong anak at maging ina ng lahat ng sumasampalataya. Kasama niyang nanalangin ang mga apostoles habang kanilang hinihintay ang pagdating ng iyong Espiritu na naging huwaran ng iyong simbahan. Ipagkaloob mong mapuspos din kami ng iyong Espiritu nang maipabatid namin sa buong daigdig ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasama naming nagdiriwang sa nobenang ito si Maria na nagpahayag, tatawagin akong banal ng bawat salinlahi, sapagkat ang pinakamakapangyarihan ang mailalang ng mga kadakilaang ito sa akin. Amang mapagkalinga, salamat at ibinigay mo sa amin si Maria. Pinupuri ka namin sa ngalan ng anak niyang si Heso Kristo. Sumainyo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Jesus. Panginoong Jesus, anak ng Ama, sa iyong pangalan lamang may kaligtasan. Sa iyong salita, luluhod ang lahat sa langit, sa lupa, at sa buong sansinukuban. Turuan mo kaming manalangin na may pananampalataya, may pag-asa at pag-ibig, may pagtitiyaga at kagalakan. Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu sa amin upang kami tulungan, sapagkat hindi namin alam kung paanong manalangin tulad ng nararapat. Gabayan mo ang aming puso at buksan ang aming labi upang masambit ang mga salita ng papuri at maging tagapamagitan sa lahat ng nangangailangan. Ikaw lamang ang nag-iisang Panginoon, ikaw lamang ang pinakadakila, Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin kay Maria. Pinagpala ka, banal na ina ng Diyos, kaisa ni Jesus, itinuturing ka naming ina, ipanalangin mo kaming makasalanan at hilingin sa iyong anak na akayin kami patungo sa Ama. Amen. Sabay-sabay tayo sa panalangin ng pagsisisi. Diyos ng awa at habag, pinagbuklod mo kami sa ngalan ng iyong anak upang makamit ang iyong awa. Sa sandali ng aming pangangailangan, buksan mo ang aming mga mata sa mga kasalanang aming nagawa. Kung saan kami ay nagkahati-hati at nagkahiwa-hiwalay, dulot ng aming mga kasalanan. Naway ang iyong pag-ibig ang muling magbuklod sa amin. Kung saan ang kasalanan ay nagdulot ng kahinaan, gumaling at lumakas nawa kami sa iyong kapangyarihan. Kung saan ang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan, naway ang iyong Espiritu ang magbangon sa amin tungo sa panibagong buhay. Pagkalooban mo kami ng panibagong puso na mag-alay ng pag-ibig sa iyo upang masalamin sa aming buhay ang larawan ng iyong anak. Naway makita namin ang kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng iyong simbahan at makilala
na siya ang isinugo, ang iyong anak, si Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Inang Maria, ito ang tugon mo sa sugo ng Diyos. Narito ako, tagapaglingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Mahal na Birhen ng Remedios, labis ang iyong pagkamangha nang ipahayag ng anghel na si Gabriel na ibig ng Diyos na ikaw ang maging ina ng kanyang anak. Ibinigay mo ang iyong pagsang-ayon kahit batid mo na hindi ka karapat-dapat. Sa tanging sandaling iyon, nilukob ka ng banal na espiritu ng may kapal at nagsakatawang tao ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapala at biyaya ng Diyos, siya'y nananahan sa atin. Maraming salamat, Inang Maria, sa iyong dagliang pagsunod sa panawagan ng Diyos. Sa 9 na araw ng panalangin ito, hinihiling naming idulog mo kami sa iyong anak, nang sa gayoy maging bukas kami sa kalooban ng Ama. Samahan mo ang mga kabataang patuloy na naghahanap ng tamang landas upang tugunan ang tawag ng Diyos na makapaglingkod sa kanilang pamilya at sa sambayanan. Inang Maria, sa pamamagitan ng iyong malayang pagtalima at pananampalataya, masigasig kang nakikiisa para sa kaligtasan ng tao. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Diyos ng buhay at pag-ibig, nilikha mo ang pusong dalisay ng banal na Birheng Maria bilang tahanan ng walang hanggang wika at dambana ng Espiritu Santo. Ipagkaloob mo sa amin ang pusong walang dungis ng kasalanan na laging nakatuon sa iyong kalooban, upang sa pagiging tapat sa bawat utos mo, iibigin ka namin higit sa lahat at sisikapin naming matulungan ang mga kapwang nangangailangan. Ito ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Litanya ng mga katawagan kay Maria. Nagpupugay kami sa iyo, Birheng Maria, at pinapupurihan ang iyong anak na si Jesus. Sa Diyos ang karangalan, pagbubunyi, papuri at luwalhati magpakailanman. Lumikha ng langit at lupa, Maawa ka sa amin. tagapagligtas ng sandaigdigan, Maawa ka sa amin. Espiritu Santo, ang pinagmulan at nagbibigay ng buhay. Maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos, Maawa ka sa amin. Ang ating itutugon, ipanalangin mo kami. Banal na Maria, Ipanalangin mo kami. kabanal-banalang ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami. kabiyak ni San Jose, Ipanalangin mo kami. ina ng tagapagligtas, Ipanalangin mo kami. ina ng lahat ng tinubos, Ipanalangin mo kami. ina ng walang tahanan, Ipanalangin mo kami. ina ng nag-aagaw buhay, Ipanalangin mo kami. ina ng lahat na nabubuhay, Ipanalangin mo kami. ina ng simbahan, Ipanalangin mo kami.
ang ating itutugon. Tanglawan ang aming landas. Napiling anak na babae ng Ama, Tanglawan ang aming landas. higit na pinagpipitagan ng sangkatauhan, Tanglawan ang aming landas. sumusunod sa kalooban ng Diyos, Tanglawan ang aming landas. alipin ng Panginoon, Tanglawan ang aming landas. templo ng Espiritu Santo, Tanglawan ang aming landas. unang alagad ni Jesus, Tanglawan ang aming landas. tagapaglingkod ng banal na salita, Tanglawan ang aming landas. kabahagi sa pagdurusa ni Kristo, Tanglawan ang aming landas. balong ina, Tanglawan ang aming landas. Ang ating itutugon. Ituring mo kaming kaibigan. babaeng maawain, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng may walang hanggang karunungan, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng lubos ang pagninilay, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng lubos ang pananampalataya at pag-asa, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng lubos sa pagpapala at katotohanan, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng katangi-tangi sa bagong tipan, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng nakatuon sa may kapal, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng nadaramtan ng liwanag ng araw, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng kinoronahan ng mga tala, Ituring mo kaming kaibigan. Ang ating itutugon. Gabayan mo kami patungo sa buhay. tagapagtaguyod ng lahat ng mga ng ibang bansa, Gabayan mo kami patungo sa buhay. pag-asa ng maralita, Gabayan mo kami patungo sa buhay. kalusugan ng may sakit, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng mga apostoles, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng lahat ng mga santo, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng pamilya, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng Santo Rosario, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng sangnilikha, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng kapayapaan. Gabayan mo kami patungo sa buhay. Pangwakas na panalangin. Mahal na Birhen ng Remedios, dinarangal ng mga santo't anghel, sagisag ka ng amang kapiling namin, ng awa ng iyong anak at ng pagpapala ng Espiritu Santo. Inang Maria, batid mo ang aking kahinaan, nagsusumamong mahabag ka sa akin, sa anak mong tapat sa iyo. O mapang-aliw sa nagdadalamhati, sumasaklolo sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang huwarang nagbibigay sigla sa amin. Ngayon, binubuhay kong muli ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Buong pakumbabang hinihiling sa iyo na mamamagitan para sa akin sa anak mong banal, na ipagkaloob niya ang kaidaming kahilingang dinudulog ko sa Kanya. Higit akong nananalangin para sa kalusugan at paggaling ng mga may sakit, lakas ng loob para sa mga naghihingalo, aliw sa mga naninirahan at naghahanap buhay malayo sa kanilang tahanan at pamilya, pagkakaisa ng mga bansa, at kapayapaan sa buong daigdig. Para sa aking sarili, nananalangin akong lumago sa kabanalan, nagsusumamo ako sa biyayang maging handa sa oras ng kamatayan, kung saan maglalahad ako ng talaan ng aking nagampanan sa buhay. Sa sandaling iyon, makapiling nawa kita, mahal na Ina,
upang umalalay sa akin na maging karapat-dapat na mapabilang sa kalangitan, sa kahariang ikaw ang reyna. Doon, naway maligaya kitang makakapiling, kaisa ng Ama, ng anak mong si Jesus, kasama ang Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat at awitin ang pangwakas na awit. Dakilang Hermet de los Remedios, aliw sa may hapisan na lamati, inang may paros na pangunawa, tulungan mo ang mga may sakit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa Malate Church. Ating pong dasalin ang orasyon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. Diyos, Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nanahan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yaman din lamang sa pananalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasyon at pagkamatay niya sa krus, bahaginan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian ng langit. Sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin,
Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating ikalawang gabi ng ating nobinaryo. Sa gabi pong ito, ang ating tema ng ating pagdiriwang, ito ay ang Birhen ng Remedios, bukal ng biyaya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na ng mga kapatid nating katutubo. Nagpapasalamat po tayo sa pagtugon ng ating celebrant, ng presider po natin sa ating misa sa gabing ito, si Father Marlo Rosales. Isa po siyang Franciscan priest, director of the St. Francis School in Paco, in San Jose, and tagapagtanggol Parochial School, and Our Lady of Monticelli Learning Center. At siya po ang president of Our Lady of the Angel Seminary College in Quezon City. So, nagpapasalamat po kami, Father Marlo, sa inyong generosity na tugunan itong aming paanyaya. Salamat sa pakikipag-ugnay at pakikiisa po ninyo sa aming parokya. Ang isang paraan din po na ugnay si Father Marlo po dito sa atin, magkamag-anak po sila ni Father Chris Caaminio. So, kinagagalak at pinapasalamat po namin ang inyong pagdating upang pamunuan itong aming pagdiriwang, ang ating pagdiriwang nitong misa po natin sa gabing ito. So maraming salamat po, Father Marlo. God bless you. And God bless us all. Magsitayo po ang lahat at simulan na po natin ang pagdiriwang ng banal na misa sa pamamagitan ng ating sabay-sabay na pag-awit ng pambungad na himig. Sa ngala ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ugali tayong ipagpaliban ang ating gawain, gayon din ang pagpapasya at ang pagtatalaga ng sarili sa isang layunin. Pagdating ng takdang panahon para magdesisyon o gumawa, bahala na at nasasambit natin. Itinuturo sa atin ang talinghaga ng 10 dalaga na ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat nating harapin at ang pagsasabi na bahala na ay ikapapahamak ng ating buhay espiritual. Agad nagpapasya at kumikilos para sa kaharian ng Diyos ang isang matalinong Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, dapat tayo maging laging handang makatagpo ang Diyos sa mga taong ating nakakasalamuha at sa mga karaniwang pangyayari sa ating buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang ating kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, sana ang Ama. Mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na naghahalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan,
Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ang iyong karunungan, O Diyos, ay naghahanap ng mga makikinig sa kanyang tinig. Pahalagahan natin ang salitang nagpapapala sa atin at dagdagan ang langis para sa ating lampara upang ito'y hindi mamatay. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ikakasal, naway lagi tayong maging handa na batiin si Kristo pagdating niya at pumasok na kasama siya sa piging ng pag-iisang dibdib. Siya ang iyong anak na nananahan kasama mo at ng banal na Espiritu, Diyos magpakailanman. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka na ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita kanya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kesa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titupunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito, may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inaantok silang lahat at nakatulog.
Ngunit nang hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. May kasabihan po na lagi kong naririnig nung bata-bata pa ako sa probinsya namin. Mukhang alam niyo na ang ibig sabihin kaagad. Related sa pagbasa natin ngayon sa Ebanghelyo. Ang naririnig ko lagi, siguro madugtungan niyo ito, ang pagsisisi ay laging nasa tama. Ito, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Anong pagsisihan ng 5 hangal na dalaga? Ang hindi paghahanda ng maayos sa pagdating ng ikakasal na lalaki. Relating this mood, Mother, Brothers and Sisters, sa ibang pagbasa ng Ebanghelyo, naririnig nyo yung pagsisisi na tunog. Sa English pa, there will be gnashing and grinding of teeth. Ano yun sa Tagalog? Yung nananangis, no? Yung ginaganon ang ngipin. Na-experience nyo po ang gumaganon tayo? Naalala ko yung kabataan ko rin sa probinsya. Minsan, bumiyahe kami kasama ng lola ko. Naiwanan kami ng barko. Pagdating namin sa pier, nandun na ang barko, malayo na. Narinig ko sa kanyang reaction. Gnashing and grinding of teeth. Dahil posible magawa na agahan, magayak ng maaga. Hindi po ba? Posible bang magawa ang paghahanda? Posible, pero hindi ginawa. To further reflect on this, Mother, Brothers and Sisters, una, punto, ang paghahanda sa layong tanaw, no? O kaya sa perspektibo ng ating pananampalataya, no? We always said, sabi natin, He will come back, Jesus. Amen? He will return to judge the living and the dead. Tama? Every Sunday, yung creed na sinasabi natin, are we living that life of anticipating Jesus, pag-aantay ng ikakasal na lalaki? Napaka-importante po yan sa kasalukuyang buhay natin. Ang analohiya ko po niyan, no? May experience po ako nung nag-aral ako mag-bike. Siguro experience nyo rin po to, no? Yung bisikleta. Napansin ko po, yung pag nagbabike ako, unang sampa ko pa lang, dahil natataranta ako, tinitingnan ko yung pedal, kung ano ang nandito, no? What is present? Nababangga ako lagi, nahuhulog sa kanal, o kung saan-saan napupunta. Kasi nakatingin na ako dito. But when I started to look forward sa malayo,
then I gain my balance. Sa tingin ko, ganun din ang buhay natin. We look on what it will be in the future. We look on what it will be in the eternal life. And we can have our balance in living this present life. So related, ang ngayon at ang kinabukasan. Tumingin tayo sa malayo. Kumusta? Kumusta ang paghahanda natin sa buhay na yan? Buhay na walang hanggan. That's very challenging for us these days. Dahil ngayon, ang mundo, marami ng mga pang-entertain sa atin. Mga temptasyon, no? Mga distraction, di ba? Ang iba dyan, aliw na aliw, siguro sa mga technology, kung anong bagong gadget. O kaya ang iba, aliw na aliw sa mga chismis doon sa kapitbahay. Tama. O kaya ang iba, aliw na aliw kung ano yung dito lang. Pera ba? O kaya success ba? O ambisyon lang niya? Are these related to what it will be? Okay? So something to think about. Isa pang punto na makikita ko sa atin. Kung ibaliktad natin, kunyari, nandun na tayo sa buhay na walang hanggan. Pagtatanungin tayo ni San Pedro, ano sa tingin mo ang definasyon ng buhay dito sa mundo? At anong reply nyo, Mother, brothers and sisters? What is life? From the perspective of the afterlife, kunyari, nandoon na tayo. What is your definition of life? Pagpapayaman ba? Pagpapayaman para matulungan ang iba. Ayun, pwede. Pero all these things, experience natin dito. Isa lang, oportunidad. This life is our opportunity to learn what love is. Oportunidad magmahal, oportunidad tumulong sa iba. Hindi po ba? Hindi natin madadala lahat, but our experience of helping others will always be carried by us. Another way of saying, my dear brothers and sisters, if the kingdom of heaven is the kingdom of love, then while we are in this world, we must learn, we must experience, we must clothe ourselves with love. Oportunidad natin ito. Kaya, ang oportunidad, pag na-miss natin, anong gagawin natin in the future? Nothing and grinding of teeth. Dahil sinasayang natin. Sa tingin ko, lalo na sa sitwasyon natin, dito, no? Dito. Paglabas niyo pa lang, ayun, marami ng oportunidad dyan. Tama? Marami na. Oportunidad para maawa, tumulong na iba. Ano ngayon ang maihambing natin nito? Tulad kay Maria na pinaghahandaan natin ang kapistahan niya, ang parokya. Si Maria ay naghahanda sa kanyang mga panalangin. Nung dumating sa kanya ang anghel, anong kagad sabi niya? Bago pala niya sinabi, no? Na paghahanda ni Maria ay yung pagpapalawak yung cultivating her faith. That's why she was able to say, may it be done unto me according to your word. But prior to that, remember this, no? Paano palawakin o kaya palalimin, patibayin ng ating pananampalataya? Nagtatanong. Imagine this picture of Mary. Kausap na niya ang anghel.
Kung kayo kausapin ng anghel, siguro kahit ako siguro, titingin na lang ako, makinig lang. But no, what Mary did, sabi ni Mary, how can that be? I do not know a man. Paano ako mabuntis? Tatanong pa. Look, the inquiry of Mary and reflect on it. That is how our faith should be. Hindi pinapalawak natin, inaalam natin, tinatanong natin para mas lumalago. Kung hindi natin yan palalawakin, it cannot move mountain. Di ba? Sabi ni Jesus, it's like a mustard seed. So, letting our faith be cultivated ay napakahalaga na preparasyon para sa kinabukasan. Okay? Nakikita natin ka Maria, isa pa, ang kanyang pagtanggap ng sinabihan siya na, and there shall be a sword that will pierce into your heart. Naalala niyo yun? Yung senaryo niyo yun? Ni Mary, doon sa, yung present si Jesus doon sa temple, nagkita sila ng propeta Simon. And indeed, she kept that in her heart. Narinig po natin. Pagpapalawak ng pagmamahal natin sa kapwa. So mga kapatid, pagpatuloy natin itong lubina natin, itong banal na misa, knowing through the example of Mary, of preparing ourselves for the afterlife. And we take this opportunity, this life as our opportunity to love, magmahal sa kapwa. Ang pagmamahal ay hindi lang pag-intindi, It is an action done. Maganda po ang nakasulat sa tema natin. Lagi ang mga anong tawag niyan? Kasulat sa English? The poor and the the poor and the exploited. They need us. They need you. They need our support. And that is a very, very, very exact opportunity for us, for you, to learn what love is. So, manalangin tayo para din sa ating sarili that we be sensitive enough to the invitation of God to learn what love is while we are in this world. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay hindi katulad ng mga walang pag-asa sapagkat mayroon tayong tagapagligtas na muling nabuhay mula sa kamatayan. Inaasahan natin siya ng may pag-asa habang mananalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Naway pahalagahan natin ang kaharian ng Diyos bilang pinakadakila nating yaman at isipin ang langit bilang tunay nating tahanan, sapagkat dito sa lupa ay wala tayong panghabang buhay na lunsod.
Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Naway hanapin natin ang tunay na karunungan para sa ating mga sarili at palaging maging handa na salubungin ang Panginoon sa kanyang pagdating. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Para sa lahat ng politiko, nawa sila ay maging mapagmasid at mapagkakatiwalaan upang makapagbigay sila ng lampara ng kapayapaan sa mundong nababalot ng dilim ng digmaan. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Naway lumago ang karunungan ng siyensya ukol sa mabisang lunas na makapipigil sa paglaganap ng coronavirus nang kumitil na sa higit 1 milyong buhay sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Para sa mga nagdadalamhati, para sa kanilang mga minamahal na yumao, nawa sila ay palakasin ng kanilang pananalig sa Diyos na siyang papawi sa bawat luha sa kanilang mga mata. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Ipanalangin natin ang mga intensyon sa misang ito, ang mga kaluluwa, para sa mga kaluluwa sa purgatorio at ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Panginoon, Ikaw lamang ang nakakaalam ng araw at oras. Huwag mong hayaan na ang mga alalahanin sa araw-araw ay ipinid ang aming mga puso sa iyong pagdating. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Itong tinapay at alak na mula sa iyo, muling ihain sa kabuti
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Itulot mo, Panginoon, na ang mga handog naming alay ay maging kaaya-aya sa iyong mga mata. Gawin mo kaming mapagmasid at panatalihing tapat habang hinihintay namin ang pagdating ng iyong anak na nananahan kasama mo at ng banal na Espiritu, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming pinagtaksilan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang ang kapwa kaming makapagligtas sa aming ikapapahamak sa pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati, niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkakas
mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, aming mahal ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos at turo na Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag
ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo, pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito. Tinapay ka, tinatanggap tanggapin at kainin, tinapay na ito. Alak ay iyong inumin bilang alala ko. Biyaya na nagmula sa
Manalangin tayo. Tapat na Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin. Pinalusog mo kami sa piging ng liwanag at tuwa. Tulungan mo kami na panatilihin may ilaw ang aming mga lampara at handang kumilos, handang maglingkod sa iyo at sa iyong sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiluhod para sa Oratio Imperata. Sabay-sabay po tayong manalangin. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na inyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, magsiupo po ang lahat. Ang kapistahan ng Nuestra Señora de los Remedios ay sa 15 ng Nobyembre, Linggo. Malugod po naming inaanyayahan ang lahat sa mga sumusunod. Novena Masses, sa ganap na ika-6 ng gabi hanggang sa 14 ng Nobyembre, Sabado. Ang mga detalye ukol sa online registration para sa seat reservation ay nasa aming mga notice board. Harana kay Maria, isang virtual Marian concert sa 13 ng Nobyembre, Biyernes, sa ganap na 7:30 ng gabi, mapapanood sa aming Facebook page. Tampok ang St. Paul University Manila Choral, UP Manila Choral, at ang ating Malate Church Choir. Fiesta High Mass Parangal kay Maria sa 15 ng Nobyembre sa ganap na 10 ng umaga. Ang misa ay pangungunahan ni Most Reverend Broderick S. Pabilio, Auxiliary Bishop at tagapangasiwa ng Archdiocese ng Maynila. Ang mga ibang kaganapan sa araw ng fiesta: lakbay ni Maria sa parokya sa ganap na 3:30 ng hapon, sabayang pagdarasal ng Santo Rosario, 4:00 ng hapon sa loob ng simbahan, pagluluklok sa mahal na Birhen ng Remedios, 4:30 ng hapon. Ang mga donasyon para sa fiesta ay maaari po ninyong ihulog sa mga kahon dito sa simbahan. Salamat po.
At kung nais po ninyong magbigay ng tulong para sa mga pamilya sa Bicol Region at ibang bahagi ng Luzon na naapektuhan ng Bagyong Rolly, pakihulog po ang inyong donasyon sa itinalagang kahon na malapit sa pintuang katabi ng kumpisalan. Maraming salamat po. Manatili pong nakaupo para sa ating video teaser ng Harana kay Maria at sa pasasalamat ng isang volunteer dito sa Malati Church. Ito ay harana ng bayang sumisinta at nagmamahal kay Maria na ating mahal na ina. Inyo sa kabanalan. Amen. Naway lagi kayong maging alisto at handa upang salubungin ang Panginoon sa pagdating niya. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo't ibahagi ang liwanag sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.